Ang pinakamalaking problema, gaya ng sabi ko, sa maraming tagasunod ni Jesus ay kapag sila'y nakatanggap ng paghahayag, umaasa sila sa sariling pangunawa para tuparin ito ng mag-isa. Pero ang tanging paraan para maging isa sa pinahiran, ang salitang nagkatawang tao at ang salitang nahayag sa iyong laman. Alam natin na ang salita ng Diyos ay buhay at aktibo, di ba? Ibig sabihin si Jesus ay buhay. Makikita mo, siya ang buhay na salitang nananahan sa atin, nakabalot at nakakulong sa atin bilang balabal ng katuwiran. Kaya paano tayo magiging salita sa laman at lalakad sa kapahayagan, liwanag at katotohanan ng Diyos? Sa pagtupad ng 1 Corinto 13, ang walang tigil na pagpapalaya ng kautusan ng pag-ibig dahil ang ating pangunawang pantao ay nawasak na. Sa pag-iisip natin kailangan tuparin ang paghahayag ng Diyos, tayo'y umaasa sa sariling pangunawa. Hindi tayo magiging salitang nagkatawang tao. Naintindihan mo ba? Sa totoo lang, tayo'y sumusuway at ang mundo'y nagsisikap tuparin lahat. Ibig sabihin, hindi sila binigyan ng paghahayag, nakabatay ito sa sarili nilang pangunawa. Ang tunay na paghahayag ng Diyos sa masunuring puso ay magbubunga ng salitang nagkatawang tao dahil sa patuloy na pagsunod at pagpapakita ng pag-ibig. Ipakita, ibunyag, ipakita, ibunyag. Doon ka magiging isa sa hinirang. Doon mo makakamit ang malapit na ugnayan sa Diyos. Doon magkakaroon ka ng bagong buhay. Doon makikita ang Diyos sa iyo at malinaw na kasama mo siya.